We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang mga dagkong balita karong Miyerkules. Ika-126 nga adlaw sa kaugalingan gitimaan. Post sa bride sa bati nga kasinatian atol sa kasal nag-viral. Lalaking gipasangin lang ng lugos, nangilog og armas patay. Og Barda Love Team nakisaulog sa Independence Day sa Mandawi City. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga kapuso, ika-126 nga kasumaran karon sa adlaw sa kaugalingan. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako og mga nangunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. Po sa usa ka bride nga mipaso padung sa altar samtang ang pari nagsugod na misa og nga matod pa gikasab-an sila kay late sa schedule sa wedding ceremony. Dito ni mahitabo sa lungsod sa Amlan sa Negros Oriental. Ang report ni Femari Dumabo. Trending online kining usa ka kasal sa Amlan, Negros Oriental kay nagsugod na ang pari sa Santos nga misa samtang makita sa video nga nagpaso pa gikan sa pultahan padung sa altar ang bride nga si Janine Suelto sa Garyo. Sa iyang post, matud sa bride nga gisugdan dayon sa pari ang misa kay matud pa late na sila og usa ka oras niadtong Hunyo 8. Gani pagabot nila sa simbahan gikasab-an pa matud sila sa church staff. Og pagabot sa altar, laing pangasaba matud pang ilang nadawat gikan sa pari. Dugang sa post sa bride nga gabii sa wa pang adlaw sa ilang kasal, usa sa ilang mga ninang ang nipaybaw kanila nga nasibog ang oras sa ilang kasal niya ng adlaw. Gikan sa alas 8 sa buntag ngadto na sa alas 9:30 sa buntag. Tungod niini inay malipayon ang seremonya sa kasal. Matud sa bride nang hilak na lang silang duha sa iyang groom o ubang kabanay. Nangayo hinuon og pasaylo ang pari pinaagi sa pamahayag nga gipagawa sa St. Andrew Parish. Giangkon sa pari nga adunay gyud siya mga nasulti nga sakit tungod kay nadala siya sa emosyon. Nangayo og pasaylo ang pari ngadto sa bride ug groom ug sa ilang mga kabanay nga nasakitan sa nahitabo. Ilang gipasabot nga wa sila gihimo nga pagsibog sa schedule sa kasal ug nga gani apektado pa ang misa alang sa patay nga mauntay naka-schedule sa alas 9:30 niadtong buntaga. Samtang sa iyang bahin ang ninang nga matud pa mao'y nagpaybaw sa kaslunon nga gisibog ang schedule sa kasal. Nangayo raw sab og pasaylo sa magtiayon sa pari ug sa tanang naapektuhan. Giangko niya nga gikan niya ang sayop nga kasayuran bahin sa pag-usab sa oras. Akong giinan ang mga tao dito nga bisita kay mo giingon ako mangay kog pasaylon yung tanan ining buntaga kay mo giingong nakasala ko kay ako ning nabuhat nga ingon ani kay tungod po sa akong kauban pero di na lang jud ko magdala og ngalan og kinsa siya kay mo man giingon nga ang pagdala og kauban lisod na pud kaayo nga siya na po itong tumbokon. So nangay ko nilag pasaylo. Samtang aron mahatagan og katumanan ng damgo sa matag kaslunon nga mopaso sa simbahan padung sa altar, ipaygay ang take two nga wedding ceremony. Nagtinabangay ang mga wedding supplier o organizer sa Negros Oriental nga mahitabo kini og paagi usab nga mahupay ang kasakit ug kaguol nga gibati sa magtiayon tungod sa nahitabo. Oo, nagkastorya nga itong first meeting na mo. Actually, nag-uol sila, kabay na ito. Pero gamay ra kay ilang nastorya, kabay na ito kay mostly dili kay sila mustorya mong good, kabay sa nahitabo. Actually, masing na-trauma siguro ba. Important sila nga. Ordinaryong tao ra gyud. Digigil sila ganahan mo pa-interview kay ganahan sila nga kumimo sakto na ni kapoy na. Ang tikto nga kasal ang himuon karong Lunes, June 17. Obani Clans Gabutin, Femari Dumabo. Balitang Bisdak. Sa katapusan, madayon na gyud ang expansion sa Guba Community Hospital human gipaybaw ni acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia nga aduna nay building permit. Subay nini matagan usab og certificate of occupancy ang phase 1 nga nahumana ug maggamit usab alang sa serbisyos katawhan sa mga bukirang barangay sa Cebu City. Gidugang ni Garcia nga
nga ni-comply na ang kontraktor sa gipangayong rekwisito sa Office of the Building Official Kunobo. Sa iyon nini gi-isyuhan og stoppage order ang proyekto tungod sa kasong illegal construction. Tuig 2014 pa ang proyekto gipunduhan og 45 million pesos sa DOH nga nahunong niadtong pandemic og gitinguhang madayon na gyud. Mga tag-iya sa duha ka mga SUV nga sakinan nga gibiyaan daplin sa daan ug sa usa ka pribadong lote zone sa pipila ka adlaw gipanawagan karon sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority nga mopatim-aw silang buhatan. Usan ini kining itom nga SUV nga sukad pa niadtong Sabado gabi nga gibiyaan sa kilid sa Cebu South Coastal Road aduol sa Calmar Street. Hinungdan nga gipato o gipaklam sa City Tuda among sakinan samtang kining puti nga SUV. Ang gireklamo sa tag-iya sa usa ka pribadong luna kay sud sa duha ka gabi gibiyaan ang sakinan. Matod sa hipi sa City Tuda Joy Tumurak, nga gihatagan nila kutob karong Biyernes ang mga tag-iya ug mopatim-aw kung di i-report na nila kini sa Highway Patrol Group kung HPG7 sa posibilidad nga naggamit kini sa krimen. Nag-coordinate mi mismo sa tag-iya sa lote. If in case nga dunay mo claim, magpatawag lami diri sa opisina. Kaya sa violation niya po siya, Sir Joy. Yes, bisag private siya pero amo lang siyang pangutanon ug ganong ninyo nato. Tingali unya og unsay report kadto sa Highway Patrol. Oo. Until pila ka adlaw at naghihatag niya na lugar. Magpaabot mi kutob karong Biyernes. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Ilagip na sa leksyon sa mga tinunan sa Mandawi City ang konsepto sa solid waste management. Gihimo ang formal nga paglusad nining gitawag nga integration ngadto sa curriculum sa mga estudyante. Ano report ni Nico Sereno? Waste segregation, husto nga waste management o paglabay niini ug epekto sa di maayong binuhatan ngadto sa environment o kalikupan. Pipila lang kini sa mga konsepto sa solid waste management nga itudlo nag-apil sa mga estudyante sa pagsugod ni ining school year. Formal nga gilusad ang plano nga integration ngadto sa school curriculum. Gitambungan sa parehong mga opisyales sa syudad, DepEd ug representante sa DENR. Gusto sa mga otoridad bisan sa linghod nga pangidaron matudlo ug masilsil na ang pagtulunan ngadto sa mga bata aron madala sa ilang pagdako. Sama pananglit sa pag-recycle gyud sa basura ug dili pagpatakaglabay niini ug uban pa. Tibaw na sila unsay value sa waste, solid waste management. Importante gyud kay if we wanted to keep our environment safe and a brighter future for them, then we have to not just teach them but involve them. Matud sa DepEd, dili gyud kini linahi nga subject nga itudlo. Apan i-incorporate lang ang solid waste management information sa lain-lain nga mga subjects sama sa social studies ug science classes. Bisan gani mathematics mamahimo kunong masukip pananglit sa paghimog computation sa waste reduction ug recycling programs. Basically, tanang subject pwede siyang i-integrate pero dili siya kada adlaw. Okay, oo. Meaning through the guidance of our curriculum supervisors, ang atong mga eskwela at mga teachers, mag-aira mo na yung asa aning competencies. This initiative is not just about teaching waste management practices and concepts, it is about inspiring a new generation of environmental champions who understand the importance of sustainability and are motivated to take action. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Multi-million pesos nga Super Health Center sa Dakbayan, Sugbo. Kinahimutang sa Barangay Apas, maablihan na gyud human sa dulaan duha ka tuig nga wa pa mapahimusli. Unsa man gyud ang hinungdan nganong nalangan kini. Kini atong sayran nining report.
Kini ang 15 million pesos nga project sa Department of Health alang sa Dakbayan Sugbong nga gipahimutang sa Barangay Apas. Nahumana ang pagtukod sa building. Gani matod sa kontraktor nga nakumplito nila sa wa pa ang target completion. We have accomplished this way ahead. We have provided all the items that are required of the contract. Apan naseran nga wa mahatagi og certificate of occupancy tungod kay wa usa mahatagi og building permit. Mato di Matsirana, Milo Coordinator og maoy nag-facilitate sa proyekto kaniadto nga nalangay ang clearance gikan sa barangay nga gipangayo nga mausay rekisito sa pagpangayo og building permit. Hinuon na plansa na ang tanan nga mamahimo ng maggamit. Gamit gyud unta kani siya Sir Alan kay naguntay birthing center ani. Naguntay butika ng bayan unta ani. Yan naatay kanang dentist, yan natay x-ray, natay ultrasound, nata unta ana tanan diri. Personal nga gi-inspeksyon ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang pasilidad ug siya mismo nasayangan nga wa mapahimusli ang pasilidad sa katawhan. Busa mihatag siya deadline sa Hunyo 28 maablihan na kini aron makaserbisyo di lang sa taga-Barangay Apas kundi lakip na usab sa mga kasikbit nga barangay sa norte. Dumalahon kini sa Cebu City Health Department isip kabahin usab sa Universal Healthcare Program sa gobyerno. Hopefully within the week mugawas na yun ang occupancy permit kay kung imong i-inspect human na namang yun, di ba? Human na namang yun. So I have already told them nga kanang kinahanglan by the end of the month mga binayuta. Kinahanglan operational unya tan-aw na to kay dagandang giapas. We always have the first, no? First in Central Visayas. Samtang nang hinaut usab ang Department of Health nga maggamit ang pasilidad sa labing daling panahon nga gigastuhan sa ilang ahensya. Satisfied. In fact, it's already accepted and I am challenging the Cebu City LGU to make it operational because this will be the first super health center in Central Visayas. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kinalahi nga pagsaulog sa Independence Day ang ipahigayon sa kahanan sa Dakbayan sa Talisay karon ning gabi. Ang live report ni Femari Dumabok. Fem. Kailan karon tuiga wa ang naandang flag raising ceremony ganihang buntag apan usa ka kalayaan mini concert ang himuon karong gabi. Nagpabilin hinuong buhi og dayag ang pagtimaan sa Dakbayan sa Talisay sa adlaw sa kaugalingnan tungod sa dayan-dayan nga mga bandera sa Pilipinas. Palibot sa Talisay City Hall. Atbang sa City Hall sa may skate park, giandam na alang na sa himuong kalayaan mini concert. Sugod sa alas 7 sa gabi hangtod na sa alas 11 karong gabi. Mato ni Mickey Aznar, Talisay City Tourism Officer, nga gituyo nila kini aron mapabalik lantaw nila sa mga Talisaynon ilabi na sa mga batanon ang kasaysayan nganong importante nga sa ulugon ng adlaw sa kaugalingnan. Uban ang kalingawan sa konsyerto nga salmutan sa mga local band. Sa programa ilang ilakip ang mga trivia gubang paagi nga mahisgutan ang kasaysayan. Para lang sad kay mga batanon man kasagaran tong audience to give them more information about our history and also to show that the Independence Day is always important yun kay mga batanon karon di naman kaayo, di ba? Di na kay makinumdum unsa ang mga sakripisyo nga gihatag sa ato mga heroes para karon unsa ang freedom na nakamit sa Pilipinas karon. Gilantawan nila nga naa sa usa ka libo ka mga Talisaynon ang mosalmot lakip na niini ang magpamilya og magbarkada kaya naaman sa food park sa dapit. Tuyo usab nini ang pag-promote pa sa skate park facility sa Dakbayan. Giyan ay nausab sa Talisay City Police ang ilang security plan aron masiguro ang seguridad sa kalihukan. Gipasidaan ang daan sa kapulisan ngadto sa mga motambong sa kalihukan nga dili magpabuyag o gidili usab ang pag-inom og ilimnong makahubog. Kung gusto nating magsaya, huwag lang po kayong minom ng alak papunta doon sa celebration po natin. Pag sinabing independence, hindi lahat po ay free na po kayo lahat. Meron po tayong limitation, no? As provided po ng ating batas, no? So kung binigyan po tayo ng ating kalayaan ay huwag natin pong abusuhin. Lakip sa naka-standby ang mga sakop sa City Toda o City Disaster Team. Wala hinoy ipatuman nga rerouting. Wala metabong rerouting. Apan ang mahitabo lang siguro, doon na lay paghinay sa dagan sa mga sakyanan. Kaya doon na may posibilidad nga doon ay ubang mananaw nga tuwa sa Pika side
mutabok sa paingon sa City Hall, mo na nga mamuhinay ang dagan sa sakyanan. Lano sa sagipangandaman ang posibleng paghuot sa dagan sa trapiko sa mga daan duol sa Talisay City Hall karong gabi, hinungdan nga gipahimangnuan ng daan ang mga muagi buot muagi sa maong dapit sa pagplano na daan sa inyong mga biyahe. Lan? Okay, daghang salamat, Fe Marie Dumamo. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Gisaulong sa mga sugbahanon ang ika-126 nga kasumaran sa adlaw sa kaugalingan o Philippine Independence Day karong adlaw. Sayro nato ang mga kalihukan sa Sugbo pinaagi nining report. Gipakayab ang bandera sa nasod at ubang ang bahin sa Legislative Building sa Cebu City kaganiang buntag. Gipangunahan kini ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ug Acting Vice Mayor Donaldo Hontiveros. Gisunod usab dayon ang wreath-laying ceremony sa monumento sa nasudnong bayani Dr. Jose Rizal ug ang kansalud. Mitamo usab ang mga opisyal sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, mga war veterans ug mga opisyal ug kawani sa Cebu City Hall. Gipanghimugatan sa kasulugan ang diwa sa pakigbisog sa katawhang Pilipinhon aron maangkon lang ang kaugalingnan nga maoy atong gipahimuslan karon. Celebrating Araw ng Kalayaan or our Independence Day becomes even more important. To quote our own national hero, Jose Rizal, and he said, "He who does not know how to look back at where he came from will never get to his destination." Today, we remember the sacrifice made by our ancestors who fought valiantly for the freedom we enjoy today. Madayon lang gihapon ta na magtinabangay o kita nakita man nato na ang Cebu City malinawon. We really need the resilience, we really need the resolve of all Sugboanons to protect daily our found independence. Sa Mandaue City, simple ang komemorasyon karong adlaw sa Independence Day. Gipangunayan sa mayor ubang mga local officials ug department heads ang flag raising. Lakip sa bisita ang sikat nga Kapuso Love Team, sila si Barbie Forteza ug David Licauco. Gipakita sa bang lain-lain nga mga cultural dances sa nasod ug may gihimong release sa mga pati paghandom sa natagamtam nga kagawasan. Nagpahigayon sabog floral offering para sa mga mibuhi sa ilang kinabuhi alang sa Pilipinas. Mato ni Mayor Jonas Cortez, labi na karong panahona, gikinahanglan ang sakripisyo ug serbisyo para sa uban nga mga tao. Through acts of kindness, community involvement, or supporting our local businesses, every effort counts. Together, we can create a wave of positive change that propels Mandaue forward. Sa Liberty Shrine sa Mactan, gipahigayon sa Lapu-Lapu City Government ang ika-126th Independence Day celebration. Gisugdan kini sa usa ka flag raising ceremony o gisundan sa wreath laying sa monumento ni Dato Lapu-Lapu, ang labing unang bayani sa nasod. May hamubong pasundayag usab ang mga sakop sa Lapu-Lapu City Performing Arts. Gipanguluhan ang kalihukan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan uban ang tanang city officials, Congresswoman Cindy King Chan ug mga kawani ug department heads sa City Hall. Ako si Luan Merondina. Ako si Nico Sereno. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Adlaw sa kagawasan gikan sa pagkawalay trabaho ang pamaagi kagihimo sa Department of Labor and Employment pagsaulong sa ika-126 Philippine Independence Day sa pakikalayon sa DMDP sa Cebu City LGU. Nagpalampuson ang gipahigayong job fair sa sulod sa usa ka mall diha sa SRP kay gihugupan usab sa mga nangitag trabaho. Adunay mo kapin sa
3,000 ka mga job vacancies ang gipilian sa mga job hunters. Apil na ang natad sa business process outsourcing kon PPO. Niapil sa local job fair ang 36 ka mga kumpanya. Target sa doling nga makabot ang 18% sa mga job seekers nga ni Salmon sa job fair. Isalig kini sa relasyon tali sa kompanya ug sa nato nga nagtrabaho. Gitagalan hangtod sa Hunyo 22 nga hingpit ng maandam ang mga biliting quarters sa mga delegado sa Palarong Pambansa 2024. Ang eskwelahan sa Zapatera ang kadagdag host sa mga delegado gikan sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao o BRMM. Sayra nato ang ilang pagpangandam, pinaagi nining report. Nabdan sa GMA Regional TV Balitang Bisdag ang Regional Sports Officer sa BARM nga mibisita sa Zapatera Elementary School nga magsilbing biliting quarter sa ilang mga delegado. Bisan og nagpadayon pa ang finishing touches sa ilang tunghaan, nakadayeg ang BARM official sa dapit nga kapahilunaan nila. The way I see naman itong eskwelahan po natin na Zapatera Elementary School, napakaganda and I think makakomodate po, no? Makakabot siguro mga 1,000 dito po sa eskwelahan na to. Giklaro usab sa principal sa tunghaan nga andam nilang sundon ang sistema ug ang patakaran sa mga delegado gikan sa BARM ug ang tunghaana ang mo-adjust kung unsa man ang ilang naandan subay usab sa kultura sa BARM delegation. Giklaro hinuon sa BARM official nga aduna sila'y kaugalingong caterer nga moandam sa halal nga pagkaon. Naaman tayo welcome party nga ikwa nila no, so mangutana jud ta unsay mga pagkaon nga pwede ra namo ma-prepare kay tingali niya ug bawal niya sa ilaha sir baon. Karamihan po sa ating mga delegates ay mga Muslim po. So anong lang pwede na i-serve sa mga athletes o sa the entire delegation? Basta wala lang pork. 58 ka mga classroom sa Zapatera Elementary School ang gamiton sa mga delegado. Wa pay labot katong himuong temporary tabulation room. Kung magkuwang man, adunay 28 ka mga classroom sa Zapatera National High School nga giandam usab kung mahitabo mang magkuwangon ang mga classroom sa elementary school. Aron masiguro nga adunay igong ventilation, giandam na usab ang dugang mga industrial fan, anausay igong electric fan ug wall fan ang matag classroom. Sa mga pansayan o kaliguanan, Naaman tayo standby nga local school board workers. Naaraman tayo contact numbers para nila. Makontak dayon nato sila. kini ang segregated comfort room diin male and female. Butangan pa ni siya og kanang signage. So di pa nato ma-open kay ongoing ang pagtrabaho nini. Gawa sa built-in CR sa mga classrooms, anausay segregated classrooms alang sa mga babae ug lalaki. Gipaniguro usab sa tunghaan nga luwas gikan sa lamok ang matag classroom. Dinhi sa Zapatera Elementary School, amazing no ang ilaha mga classrooms nga gamiton tungod kay dunay mosquito protection. Makita mo ni siya ang treated net gikan sa Cebu City Health nga gimuntar sa ground ug second floor. So ang mga lamok kamutog pa diri siguradong patay inig kahuman. Doon sa gibutang nga mga makeshift bathrooms nga gitabilan og trapal ug aduna sa division. Gilahi usab ang mga lalaki ug babae. Matod sa principal nga mahumana ang pag-retouch sa ilang tunghaan sa dili pa moabot ang tagal sa Hunyo 22. Samtang aduna sa i-assign sa tunghaan nga mga personnel nga mao'y magpuli-puli sa pag-manage sa panginhanglan sa tunghaan at na sa pagpahigayon unya sa Palarong Pambansa. Paningkamutan dyan namo nga amo mong maatiman para makakuan jud mo ba nga ganahan mi nga feel at home lang gyud mo diri sa Zapatera Elementary School nya kung unsa lay mga concerns naara jud mi nga mo tubag-an. So dili ra jud mag-uol. Buto sa masiguro ni Acting Mayor Garcia nga mahuman ang tanan nga pagpangandam sa Hunyo 22 aron masiguro nga mapahiluna ang mga delegado inig-abot nila sa dakbayan sa Sugbo. Kay I already gave them an instructions nga nahatagan magid ako tog deadline. No, nga the billeting quarters have to be done by, I think if I'm not mistaken, the 22nd of this month. So I will know already by tomorrow the progress. Last time, narampas sa mga 30, 40, 50%. So now, I expect a higher percentage. Perhaps nanatas mga 70 or 80% sa billeting quarters lang. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Lihok na karon ang tinguha nga ma-upgrade ang Mandawi City Fire Station. Gikan sa pagka-station, buot na kining himuon nga Fire District. Matod sa City Fire Marshal, iduson tinguhan ini ngadto sa DILG alang silang aksyon. Miagi nasab sila sa Mandawi City Council aron maproduhan kini. Kung mamahimong district, hayan mapunan og pondo ingon man substation ang Mandawi City. Gikinahanglan kuno nga taliwa sa pagkamodernos panahon o pagkadakong populasyon sa Tacbayan. Kung maaprubahan o maimplementar, mapunan na sab unya ang personnel sa kabombirohan sa Tacbayan sa Mandawi. Gipakasama kini sa estado karon sa Lapu-Lapu ug usa ka fire district. Anyos nga gireklamong ni among-among sa usa ka 12 anyos nga batang babae ug ingong pag-umangkon sa asawa nini patay human gingong mangilog og armas sa pulis nga midakop kaniya. Gidakop ang suspect pasado alauna Martes sa hapon dihang mireklamo ang inahan sa usa ka 12 anyos nga babae nga giamong-amongan siya. Gitumbok sa bata ang 40 anyos nga bana sa iyaan sa biktima. Gayong nalugos ang bata sulod sa upat ka higayon sugod niadtong Hunyo 8 hangtod sa Hunyo 9. Martes na sa buntag, Hunyo 11. Nabantayan sa inahan sa biktima nga nagadugo na ang kinataon sa bata ug dinhi na nila nasayran nga biktima sa pagpanglugos ang bata. Subay sa reklamo, gidakop sa kapulisan ang 40 anyos nga suspect ug samtang padulong sila sa police station. Gingong dinhi na nangilog og armas ang suspect. Nibuto ang armas ug naigo ang tiyan nini. Gidala pas tambalanan apan namatay ra usab pipila ka oras. Samtang biktima sa rape ang anaa pa sa tambalanan o gikilaktang operahan. Pag-abot na mo sa National Highway sa Bulasa, nireklamo man ni siya nga sakit kuno kayo yang kamot kay timingan siguro tong pusas nga hugot to naka bidaklit. Diri man namo sa gipusas na talikod na yang kamot. So giamong gikuan kay ganahan sa ibalin sa tubangan. So among giluagan gitanggal kay ibalin sa tubangan sa yang kamot. Didto na siya nga iyan ang gikuan ang usa sa armas sa atong operating team. Nakikiusang sikat nga Kapuso Love Team nga barda nilang Barbie Fortisa ug David Licauco sa kasulugan sa Philippine Independence Day. Nangibitar sila sa pagsuporta sa ilang bagong programa nga Pulang Araw. Sama-sab sa gihimo sa ubang bida sa programa. Anang report ni Nico Serino. Sulob ang Filipiniana, mitambong sa Independence Day celebration sa Mandawi City, sila si Barbie Forteza ug David Licauco. Mainiton silang gihangop sa mga city officials. Sa hamubong programa, gihimo ang flag racing, pagyukbo sa ika-126 katuig sa kagawasan. Gibida ang lain-laing cultural dances, gagisaksihan sab sa mga bisita. Sa hamubong speech, gidapit nila ang mga tao nga suportaan ang umaabot nilang groundbreaking family drama series nga Pulang Araw. Karong Hulyo na kini masaksihan, una sa streaming platform dayon sa telebisyon. Hango po ito sa totoong kwento ng mga Pilipino na siyang nagsakripisyo para maabot natin ang kalayaang natatamasa natin ngayon. Kaya sana po suportahan po ninyo. Gikalipay sa Barda Love Team ang talagsaong kahigayunan nga makaapil sa Independence Day activity sa paghatag og importansya niini. Ngayon dahil sa Pulang Araw and dahil nakapunta kami sa ganitong klaseng event, mas makita mo yung true meaning of Independence Day. To be honest, ito po ang aking unang beses na mag-participate sa Independence Day na program po. And to do it here in Mandawi is such an honor for the both of us. And ang saya kasi ramdam na ramdam mo talaga yung nationalismo ng lahat ng nandito ngayon. Sa pikasbahin ng ubang mga bida sa Pulang Araw, nakigsaulog sab sa adlaw sa kaugalingnan. Ang Davao City ang gibisita ni Alden Richards. Samtang sila si Dennis Trillo ug Ashley Ortega niduyog sa selebrasyon sa Tarlac City. Kauban nila si The Clash champion Marian Osabel. Samtang si Sanya Lopez ang Kapitolyo sa probinsya sa Batangas ang gibisita ug nakikuban sa flag racing. Kauban niya ang laing The Clash Grand Champion John Rex paghandom sa Independence Day. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.
Sa buot mamahimong kabahin sa nagunang leading broadcast network nga GMA Network, ani ay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimo bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Samtang makita ninyo kining mga episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV. O i-click ang subscribe button alang sa labing init nga balita gikan sa mga rehiyon tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Balitang Isdak, kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon, mga kapuso.